Praise God. Isa na praise sa praise and worship. Amen. Nung pa sa Bible, kung imong pagtawon ng Ginoo, imo siyang makitaan. Kung imo siyang daigon sa tikok mo kasing-kasing, imo makaplagan ang Ginoo. Palakpakan ang Ginoo. Kinsa sa inyo ang ginatubag na sa Diyos ang inyong mga pag-ampo? Ang inyong mga prayer requests. Nagihatag na sa Ginoo sa inyo ang mga butang na wala ninyo. Gidahom ang paniabot sa inyo ang kinabuhi tuloy ang Ginoo faithful sa iyang mga saan diha kanimo. Palakpakan natin ang Ginoo. James chapter 5 verse 17, Elijah was a man weak and nature like ours. I prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 and 6 months. And after Elijah, yung tinatawag na fervent prayer, o sa Tagalog pa, ang taimtim na pananalangin. Siya po nanalangin na hindi ulan at dininig ng Panginoon ang kanyang pananalangin. Kapag manalangin tayo sa Panginoon, tiyak na pakikinggan ng Diyos ang ating mga pananalangin kapag galing sa ating puso ang ating pananalangin. Si Elijah po, tulad siya sa atin na tao, kagaya sa atin na tao, pero nung siya nanalangin sa Diyos na hindi umulan, hindi nga umulan ng 3 taon at 6 na buwan. Ganon po ang Panginoon natin, sumasagot sa ating mga pananalangin. Sapagkat ang Diyos natin ayaw niya na mapahiyan tayo. Ayaw niya na malugmok tayo. Ayaw niya na hindi tayo maging masaya sa ating buhay. Kaya kapag tayo tumawag sa Panginoon, kapag tayo lumapit sa Kanya, tiyak na nasasagot ang Diyos sa ating pananalangin. O iba siguro sa inyo, sinagot na ng Panginoon. Amen? Sinagot na ng Diyos. Ang iyong mga desires sa kayong pananalangin ay dininig na ng Panginoon. Diba? Ang saya, no? Nanalangin ka parang sa nung nag-umpisa kang manalangin, parang hindi mo nakita. Pero pagdating ng araw, iyong namamasdan, nandyan na pala ang sagot ng iyong panalangin. This message is about building our personal prayer life. Okay, saan man tayo nag-aampo? Amen tanan. Kailangan pag nag-aampo ka, pakitanin mo, ipakita mo na ikaw ay talagang nananalangin. Kapag nanalangin ka, mayroong result. Mayroong power. Pag ikaw ay nananalangin. There are 3 stages of a prayer life. First, you must have a desire to pray. Kailangan meron kang desire na manalangin sa Diyos. Kung gusto mo na makita mo yung mga malalaking bagay na sasagutin ng Diyos sa iyong buhay, kailangan mo magkaroon ka ng desire sa panalangin. Sa araw-araw na yung buhay, kailangan you spend the quality of time in prayer. Ilang buwan na ba kayo dito sa Kristen? 4 months. May 1 taon. Ilan na lang natira? Kasi 4 na buwan na ako. Ilan na natira? 8 months. Pero mayroon pang gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Kapag tayo manalangin, mayroong sagot ang Diyos. Sila niya katulad natin ng tao. Nang siya'y nanalangin, siya'y pinakinggan ng Panginoon at sinagot ang kanyang panalangin upang makita ng mga tao sa Israel na si Elijah ay anak ng Diyos. Yun ang purpose
Jesus? Bakit sumagot ang Panginoon? Bakit sasagot ang Diyos sa iyong panalangin? Sapagkat gusto pakita ng Diyos sa lahat ng tao na hindi naniniwala na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Then second, you need to discipline yourself. Disiplinahan mong kaugalingon. Kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili. Ibig sabihin, kahit ayaw ng isip mo, ayaw ng katawan mo, ngunit dahil sapagkat mayroon kang desire, kailangan mong manalangin. Sapagkat mayroon kang pananaw kapag kayo nanalangin, sasagot ang Diyos, maging ang mga tao sa palibot mo ay kanyang ililigtas dahil ikaw ay nanalangin. Yun ang kailangan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Delight yourself when you pray. Kailangan masaya ka. Kapag nanalangin ka, masaya ka. Hindi ka malungkot. Hindi ka parang namatayan kapag lumapit ka sa Diyos. Kapag lumapit ka sa Panginoon sa panalangin, pakita mo sa Diyos na ikaw'y masaya, ikaw'y natutuwa na kasama mo ang Panginoon. Natutuwa ba kayo na kasama niyo ang Diyos sa inyong buhay o kayo ay nalulungkot na sapagkat araw-araw na parang na lang ang buhay niyo, paulit-ulit, manalangin, pupunta na simbahan, ulit-ulit na lang kayong ginagawa. Sino nagsawa na sa Panginoon? Wala? Mabuti kung hindi kayo nagsawa. Kasi kapag nagsawa ka sa Diyos, pagdating ng araw, wala kang mapapala. Jesus Christ is our prayer model. Bakit si Jesus Christ naging modelo ng mga mananampalataya? Sapagkat kahit siya ay nag-anyo ng tao at kahit siya ay isang Diyos, nag-anyo siya ng tao, siya ay nananalangin at pinakita niya sa kanyang mga disipulo na kahit siya isang Diyos, siya ay nananalangin. Gusto niya pakita na dapat sumunod ang kanyang mga disipulo sa kanyang mga ginagawa sapagkat kailangan niyang manalangin upang maligtas ang buong mundo. Ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Bakit ginawa ni Jesus Christ na manalangin araw at gabi? Sapagkat nais niya na walang isa man na mamapahamak. Ang nais ng Diyos, ang lahat ay maliligtas. Dapat ganoon din ang nasa puso natin. Ang kaligtasan ng ibang mga tao. Ay, hindi, Pastor, yung gusto ko lang, yung ano ko lang, yung gusto ko lang, yung sa akin lang sarili. Huwag ganon. Isipin na din natin yung ibang tao. Parang nag-feedback mo. Matthew 6:5. When you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets. Sabi pa ng Panginoon, iwasan mo yung ganitong pananalangin. Yung hypocrisy na pananalangin, ano yun? Gusto niya makita ng mga tao, uy, nananalangin talaga yan siya. Uy, grabe, oh. Yun ang malalayan na hypocrisy. Sabi pa ni Jesus Christ. Gusto niya doon sa labas, sa daan. Pakita niya na tawad, pinipol talaga siya. Pero ano kaya sa bahay mo? Nag-pray kaya sa bahay mo? Ingon pa ni Jesus Christ that they may be seen. Assuredly, I say to you, they have their reward. Natanggap na nila yung kanilang reward. Kasi pala, kapag ganun lang yung ginagawa mo, pinapakita mo sa ibang tao, ay, religious na ito, ay, nananalangin ko na ito, pero sa puso mo, pakitang tao lang. Gusto mo lang makita kasi dito, na nag-aampo ka. Mariglala kasi dito, prepare mo rin ng tao kasi dito. Amen, Pastor? Oo. Nandito pa nag-prayer ko na gamiton sa Ginoo. Ang ginagamit sa Ginoo ng mga tao na nag-aampo.
Mag-prayer call. Ako, bisan 11 may tabo. At anong mangyari sa mundo, at anong mangyari sa buhay ko, hindi ako hihinto sa pananalangin. Bakit? Sapagkat ganito ang pagkatawag ng Diyos. Sa aking buhay ang manalangin at manalangin sa mga tao upang sila ay maligtas. Masarap kaya pag mayroon kang reward na tinatanggap pagdating ng araw. Diba? Masarap pag mayroon kang tinatanggap na pala pagdating ng araw sapagkat ikaw'y nagtataga sa pananalangin. Ikaw, dinodol mo ang iyong buhay sa panalangin sa ibang tao upang ang ibang tao ay maligtas. Do not pray to please men. That manner of prayer was called hypocrisy. Ayaw ang na huwag kang manalangin para lang makita ka ng tao. Yung mga sabi ng Bible, papasok ka sa iyong buksan mo yung pintuan, ang iyong robe, at doon kang manalangin na sekreto sa harap ng Panginoon. At sabi pa ng Biblia, kapag nakita ka niya na sekreto ay panalangin, He will reward you openly. Diba ako dito? Sekreto ay yung panalangin, pero i-reward, ay pakita niya sa mga tao ang iyong paghihirap at pagpapakala sa pananalangin. Prayer is intimacy with the Father. Kailangan nakakunig ka sa Panginoon. Kapag nanalangin ka, nakakunig ka sa Diyos. Yung puso mo nakakunig sa Panginoon. Kapag nanalangin ka, yung isip mo, yung puso mo ay nakakunig sa Diyos. Upang makita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. When we ask to God in prayer, He is our Jehovah Jireh, the Lord, our provider. Kung tawag ka sa Ginoo, you must expect that He is your provider. Nanaturuan mo na siya mag-provide sa iyong mga pangangailangan. Huwag kang lumapit sa Panginoon kung mayroon kang doubt sa iyong puso. At pag nanalangin ka, ito'y humingi sa Panginoon, kaya kailangan mong paniwalaan na ang Diyos na iyong nilalapitan ay kaya niyang ibigay kung ano man ang iyong inihiling, kung ano man ang iyong kailangan. He is our provider. He is our Jehovah Jireh. In Genesis chapter 22, verse 14, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as it is said to this day, and the mouth of the Lord it shall be provided. Tama na, ang Ginoo na ito provide this day sa iyong mga pangangailangan. Okay, sino mayroong mga pangangailangan sa Diyos? Amen. O lumapit kayo sa Panginoon. Kaya provide ng Panginoon ang inyong mga pangangailangan. Kasi sinabi ng Biblia, sinabi niya, pinakita niya kay Abraham. Inutos ng Diyos kay Abraham, sige, dalhin mo yung mga isa-isang anak na Isaac upang ihandog mo sa akin doon sa lugar na aking sasabihin sa iyo. At doon dinala ni Abraham yung isa-isang anak at minahal na anak na si Isaac. At doon kanyang nilagyan na ng apoy yung kahoy na kanyang dinala at kanyang tinaas yung punyal upang saksakin si Isaac. Ngunit sinabi ng anghel, huwag mong gagawin sapagkat alam ko at nakikita ko na ikaw'y tapat sa akin. Kaya kahit ano yung isa-isang anak na minahal, kaya mong ibigay sa akin. At doon naghanda ang Diyos sa isang kordero upang ihandog ni Abraham sa harap ng Panginoon. God is able to provide all of your needs. Si Abraham na-experience niya ang mga bagay na ito nung siya walang dala. Ang Panginoon ang siya nagbigay upang ihandog sa harap ng kanyang Panginoon. Kahit wala ka ngayon,
pagdating ng araw, bigay ng Diyos kung ano ang iyong kahilingan. Amen? Baka sunod na taon, magbago na ang ihip ng hangin. Pastor dito, tama ba? Pastor dito? No? Baka sa sunod na taon, mayroon ang pagbabago sa buhay ng tao. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos. Diba? Ngayon, para tinitignan mo at maduphaman yan siya. Pero hindi mo alam kung ano plano ng Panginoon baka sa sunod na taon at sa sunod pa mga taon ay makikita mo ang pagbabago ng kanyang buhay sapagkat siya ay pinagpala ng Diyos. Alam pa natin ang Panginoon. Naniniwala ba kayo talaga sa Panginoon na tayo magpapala sa inyo? Ako, 100%, hindi 99%, 100% I believe that my God whom I serve, He is able to provide all of my needs. Bisa mo tayo may tabo, akong tuhuan na ang Ginoo maayo. Pagamhanan sa ngalanan. Second, He is our Ropi, the Lord, our healer. Isa na yung mga sakit din. Sila may mga karamdaman na siyang noong mayroong ang karamdaman at kayo nanalangin, sinagot ng Panginoon na may panalangin at ikay pinagaling ng Diyos. Siya daw ang ating healer. Naniniwala ba talaga yun na Jesus Christ yung healer o yung doktor? Yung healer ninyo. Jesus Christ ang ating healer. He is our healer, great healer. The physician, expert sa tanan ng mga sakit. Kung nakay mga sakit doon sa Ginoo, kay mo na sa 1 Peter 2 verse 24, who Himself bore our sin in His own body on the tree, that we having died to sin, might live in righteousness by whose stripe you were healed. Sa pamagitan daw ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling ng Diyos. Nung siya pinako sa cross, nung siya sinugatan ng mga tao, ng mga sundalo, nung umako sa kanyang dugo sa cross, ang sabi ng Bible, pagkatapos noon, ikaw ay pinagaling ng Panginoon at pinalis ng Diyos ang lahat ng iyong karamdaman at kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay pinagaling ng Panginoon. He healed us from all our sicknesses. Pinagaling tayo ng Panginoon. Ingat tayo sa kustahan kasi maraming tumitingin sa atin, maraming mga warriors natin. Kaya ingat tayo na kapag tinignan niya tayo ay makita nila na mabuti ang Diyos sa ating buhay. Bakit nagkaroon sila ng ano sa kustahan? Karoon sila ng curiosity. Ano kaya nangyari sa kustahan? Siguro na nakita nila na tumikilos ang Panginoon sa buong kustahan. Nakita nila ang Diyos gumagawa ng himala. Hindi man biglaan ang ginawa ng Panginoon, ngunit nakikita ng lahat na mayroong result sa taong nananalangin sa iyo. Lahat ng Panginoon. Ay sa lalo, hindi na kayo papalakpak. Kapag nandoon na kayo sa libingan, hindi na kayo papalakpak sa Diyos. Hindi na kayo makapagbubukas na iyong balang na pangagpuwi sa Panginoon. Ngayon pa lang, habang buhay ka pa at mayroon ka pang lakas, hanggat kaya mo pang pumalakpak ka sa Panginoon, magpuri ka sa Diyos. Huwag kang magpalakpak kapag ganyan na yung kamay mo, ha? Wala na kapag gusto magpalakpak, ganyan na yung kamay mo. Paano ka pang magpalakpak mo?
Yeah? Ngayon pa lang na may mapanglakas, magpalakpak ka sa Panginoon. Huwag sa tao, kundi sa Diyos. Sinabi ng 1 Peter 2 verse 24, tayo pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at dugo na umalos sa krus. At ikaw'y ligtas ng Panginoon. Hindi ba? May buti ng Panginoon? Yung buhay ko dati noon, hindi ka tanggap, hindi kaya-aya. Ngunit nakita ng Diyos na kailangan ko ang kanyang lakas, kailangan ko ang kanyang kapangyarihan. Ako'y pinatawad at ako'y pinagaling ng Panginoon. Diba? Napakasaya. Na tinulungan ka ng Panginoon noong unang ikaw ay mahina. Binigyan ka ng lakas ng Diyos. Then He is our Jehovah Nissi, the Lord, our banner of victory. It's a victorious day. Victorious ay sabi victorious kay ako siya sa una may mga hindrances. Dito ba sa Pinoy yung mga pag-apo niabot na iyang kasama sa buhay. Sino kaya yun? Ha? Is turning Still well? No. No, umiiyak siya kasi nagano yung asawa niya.